Ito po yung long range locator, triple antenna, long range po siya. Ang malayuan, kung ano po yung ating ibabala dito, yun po yung kanya ilulocate. Abangan nyo po yung tubong clay na maliit pa po yan sa stick na sigarilyo. Doon po sumisingaw, doon dumadaan po yung aura ng gold. Dapat, pag-aralin nyo mabuti, wala po agad nagsimula na marunong, lahat po yan ay pinag-aaralan. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga ka-TH, long range locator, triple antenna, at isa pong single antenna ang pinusuan po ng ating isang ka-TH mula po sa Marawi City. Ito po yung long range locator, triple antenna na ito po ay bala-bala, at ito din naman po yung single antenna na ito po ay bala-bala. Kung ano pa rin po yung ating babala, yun po yung ilulocate o hanapin po ng ating locator. So mga kababayan, mga ka-TH, muli nyo pa rin po ako samahan sa pagbabahagi pa rin po ng konting kaalaman at pag-demo po ng pinusuan ng ating ka-TH, isang single antenna at isang triple antenna mula po sa Marawi City. Ito po yung long range locator, triple antenna na long range po siya. Ang malayuan at kung ano po yung ating ibabala dito, yun po yung kanya ilulocate. So kapag maglalagay po kayo ng bala, ay huwag nyo pong pagsasabayin. Kung isang gold lang po yan. Pagkatapos natin gamitin, kahit ano po yung ating papalit na ba, kung yan po ay pang-poison, simento o alkitran, isa-isa lang po yung ating pagbala. So mga kababayan, mga ka-TH, ito pong long range locator triple antenna ay may kakayanang makapagturo ng aura ng gold, at kapag iyong natapatan, siya po ay iikot. At magagamit po siya sa pag-estimate ng lalim, gamit po ang magnetic wire. So hindi mo po siya may pag-estimate ng lalim na isang triple antenna lamang na hindi mo po siya gagamitan ng magnetic wire, sapagkat ito po ay iisa lamang. Hindi mo rin po yun may paghanap ng tunnel o closed tunnel, sucker deposit, kapag iisa lang po yan. So dapat kailangan lang po siyang tuwangan ng isang Japanese one para sa paghanap po ng ating hinahanap na closed tunnel o maging po yung sucker deposit. So ito pong triple antenna, yan po ay limitado lamang yung kakayanan na magagawa po niyan kung ikukumpara po natin sa 2 piraso po ng single antenna. So ito pong triple antenna, pwede po natin yung tuwangan na isang ilrad para malaman po natin kapag tinapatan po natin yung items o yung aura na gold na kung saan po siya sumisingaw, ay magkukross po ito. At ito pong triple antenna, kapag nagsimula ka na maghukay, magagamit mo rin po ito sa ilalim. At ito po ay mayroong positive, negative at ground balance. So kapag na-estimate na po natin yung lalim na dapat po natin hukayin at ginamitan na po natin ng aurameter, nasagad na po yung lalim. So yung aurameter at triple antenna ay iisa lang yung ituturo nito. Magbibigay po siya ng panibagong direksyon na kung saan po tayo magdidrip. So mahalaga pa rin po yan, mga ka-TH, mga kababayan, na kapag kayo po ay nagsimula na maghukay, lalo na kapag wala kayong gamit. So kailangan kung saan po yung nasingaw yung aura ng gold, habang kayo po ay humuhukay, abangan nyo po yung tubong clay na maliit pa po yan sa stick na sigarilyo, o kaya po yung tubong lupa na mayroon po yung chemical na nilahukan po yun para hindi po yun na babasag. So mga kababayan, mga ka-TH, sa paggawa po ng mga Hapon ng clay na tubo at tubong lupa na ginawa nila, so meron po silang lubid na kapag yan ay tinatambakan po nila, nakaiwan dun yung lubid, mahaba po yan. Habang tinatambakan po nila yung area, ay habang nataas po sila, utay-tay po nilang hinihilay lubid, may iiwan po dong butas na yun po yung pinanggagalingan, dun po sumisingaw, dun dumadaan po yung aura ng gold, hanggang dun po yan sa deteksyon. So mga kababayan, mga ka-TH, ito pa rin
yung pong kakayanan na magagawa ng triple antenna ay limitado lamang po kung ikukumpara natin sa 2 pirasong single antenna. Pero ito po ay long range. At sa paggamit pa rin po natin mga kababayan, mga ka-teach, ng long range locator, napakahalaga pa rin po na kailangan ang dulo po ng antenna ay ipapahid natin sa lupa nung magkaroon po siya ng konting lupa. Lalo na kapag ikaw po ay pabago-bago ng area na iyong pinupuntahan. So iba-iba po yung content ng lupa doon na atin po pinupuntahan. So paggamit pa rin po natin ng triple antenna, dapat presko po yung iyong kaisipan, nasa mood ka. So wag po kayong magsusuot ng relo, sing-sing, at ikaw, lalo na po yung mayroong bakal o operado sa katawan. So dapat hindi po yan. So mahalaga po yan na dapat po ay masunod natin yung konting halaman sa paggamit po ng mga locator, lalo na po yan ay manual. So mga kababayan, mga ka-TH, kailangan practice lang lagi. At huwag po kayong mainip, ipagkakalob din po yung pagpapagana ng isang locator. Yan po ay magiging tagumpay din po kayo dyan. So dapat pag-aralan nyo mabuti, wala po agad nagsimula na marunong, lahat po yan ay pinag-aaralan. So wag po kayo mag-iisip ng laging negative sa paggamit po na locator na iniisip nyo hindi nyo mapapagana. Dapat laging positive po ang ating kaisipan, hindi po dapat negative, dahil yan po ay tumutugma o gumaground sa atin pong locator. Sa paggamit pa rin po natin ka-teach nito ng triple antenna, gitna ang palad lagi yung ating pagkapit. Gitna ang handle. Bago nyo hawakan yan, i-check muna po natin yung handle na hindi po siya nagwiwigil, matining yung kanyang pagkakaikot. At gitna ang palad, pinisil po natin yan. Pag pinisil na po natin yan, meron na po diyang ground na dadaloy sa atin pong katawan papuntang locator, at ang locator naman po ang siya mag-a-apply papunta po sa gold. At tayo po, mula sa paa natin, tayo po yung naka-ground patungo po doon sa ating hinahanap. So focus pa rin po yung kaisipan, dapat hindi po yung naglalayag, at focus lang po doon. So kahit man ako nagsasalita mga ka-teach, nandito pa rin yung aking ground, yung aking magnetic field, at nandyan lang yan. So mga kababayan, mga ka-teach, ito pa rin, pag itinaas mo po ang triple antenna, pantay, tulad pa rin po na aking binabahagi, dapat ito po yung ating pamantayan. Na kapag itinaas mo po ang triple antenna, yan na po yan, taas niyan. Huwag nyo na pong ilalampas sa balikat ninyo, o huwag naman po yung sobrang baba. So dapat pantay po yan. Kapag itinaas mo po ang triple antenna, at pantay po yan, tungula na kaunti. So lagi po kayo titingin dito sa antenna. So mapapansin nyo mga kababayan, mga ka-teach, kapag itinaas ko po ang triple antenna o namang klaseng locator ang aking ginagamit, so lagi po kung pag itinaas ko po yan, antenna lagi ako tumitingin. Pag itinaas ko po yan, pinakikiramdaman ko po yung pagpitik ng dulo ng antenna na una, pangalawa, pangatlo. Kapag alam ko doon talaga pumitik, so ibig sabihin may idea na po ko na doon po siya naglulukit. So mahalaga po yan, dapat yan ay inyong matutunan. So ganito pa rin mga kababayan, muli niyo pa rin po akong samahan, at meron po akong ilulukit dito. Ito po yung Saudi Gold 18 carats ring na gamit po natin ang triple antenna. May bala po siyang 24 carats na gold. So ito po yung ating babala. Ito po yung ring Saudi Gold 24 carats. Yan. Po mga ka-teach, yan. So ito po mga kababayan, mga ka-teach, sa paggamit pa rin po natin ng triple antenna, napakasimple lang po yan, lalo na kapag ipinagkaloob po sa inyo yung pagpapagana ng isang locator. At kapag ipinagkaloob po yan sa inyo, yan po ay isang malaking biyaya para sa inyo. Nasa pamamagitan po ng ating locator, tiwala lamang at samahan po ng dasal. So ito pa rin, sa pagtaas pa rin po niyan, pag itinaas ko po ang locator, iyatamang taas lang, doon agad po siya nagtuturo. So pangalawa, ayan, gano'n na po yung kabilis. Yan. So mga kababayan, yan pa rin po yan. Ito po yung long range locator, triple antenna, na pang long range po siya.
Ayan, ganun po yan kabilis, ganun po yan ka-active ang ating po Tripolatina. So sa nagko-comment po sa lahat po ng ating mga kababayan na nagsasabing pinagagalaw ko, so hindi ko naman po sinasabing ako ay magaling, mas baka mayroon pang mas magaling sa akin, pero isa lang bagay ang gusto kong hilingin mga katis. Kung ako'y susubukan nyo, kahit magtago kayo, na itago nyo na, gagamitin ko ang locator ko, segundo lamang, ipakikita ko sa inyo kung ano yung tinago ninyo. So ganun lang katiis, simple lang po yung ating paggamit ng locator. Dito pa rin mga kababayan, yan, dito pa rin, yan, dito pa rin mga katiis, yan. Diyan pa rin po siya nagtuturo. Yan. At sa bawat pitik po ng antenna na pag ginamit po natin, isang pitik pa lang po dyan, pag naramdaman ko po yan, na doon agad siya umihila, so alam ko na po yan. May idea na agad ako na doon po siya nagbabaling. Yan, nanado po yung kanyang hinahanap. So, ito pa rin. Ganun lang po kasimple yung paggamit natin ng anumang klaseng locator. At muli ko po itong tatapatan sa pamamagitan pa rin po ng Tripolatina. Kapag tatapat ka na DS item, wag na po yung hihigpit, luluwag po yung ating paghawak sa handle. Dapat fairness na po yan. Ito pa rin. Yan. Ganyan po yan. Pag sinapatan po yan. Yan. Ito po yung ating Tripolatina na bumubuo ulit po siya ng frequency. Ayan, ito pa rin. Kapag bumubuo na siya ng frequency, tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. Ayan na. Hanggang sa bumuo po siya ng ground. Ito na mga katis, mga kababayan. Bumubuo na po siya ng ground. Kapag sinapatan na po natin yan, ay tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. Ayan. Tuloy-tuloy na po yan. Ito po yung pinusuan ng ating sa katis. Mula po sa Marawi City. Ayan, long range locator, tripod antenna. Ganyan po yan. So mga kababayan, mga katids, muli po, shout out po sa ating sa katids mula po sa Davao City, sa Digos. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay ng aking upload na video. Sa lahat po ng ating katids dyan, maraming salamat po sa inyo. At ito po yung ating single antenna na kasama po sa pinusuan ng ating isang katiis mula po sa Marawi. Ito naman po yung pagkakaiba na kapag ginamit po natin yung single antenna, long range din po siya, pang malayuan, pero napakadali niya pong gamitin. So ito pa rin po, kapag isang piraso lamang ay hindi mo po siya maipag-estimate na lalim na single antenna lamang, kundi gagamitan mo pa rin po ng magnetic wire. At hindi mo rin po ito paghanap ng tunnel o close tunnel, sucker deposit. Kapag isa lang kailangan, tutuwakan mo pa rin po siya ng Japanese one. Kapag isang single antenna lamang, kapag isang triple antenna lamang. So yan po, dapat mag-asawa po lagi yung ating locator. Yan, mas maganda po yan. So ito pa rin mga katiis, mga kababayan, lagi nyo pong titingnan itong ating antena. Kung napansin nyo po yung medyo sala, itatama nyo po yan, ikot-ikotin nyo. Mas maganda po yung tuwid na kahit pababa, wag lang po yung sala o wala sa align. So ito pa rin mga katids, sa paggamit pa rin po natin ng single antenna. Yan, mahalaga po yan. Kapag itinaas po natin yan, ayan, doon agad po siya nabaling. Ayan, ganun po siya kalakas, kabilis ang ating pong single antenna. Ayan, doon pa rin po yan. Ayan, ayan, ito pa rin. Yan ang ating target. Yan pa rin. Ayan. At ito pa rin po ay aking tatapatan. Gamit pa rin po ang single antenna. Ayan. Kapag tinapatan po yan,
Ayan, ito po yung single antenna na kapag tumapagtulo sa ating target, siya po ay ikot na. Ayan, bumubuo na po siya ng frequency. Nakapagbuo na po yung kanyang frequency, tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. Ayan. Ito po yung pinusuan ng ating sa cottage. Kasama po ang triple antenna mula po sa Marawi City. Long range locator, single antenna. Ayan, ganyan po yung kabilis mga cottage, mga kababayan. Kailangan dadambahin nyo po, isa sa puso ninyo yung inyong pag-locate. So kung gusto po natin mag-cross itong ating locator, pwede po siya pagtumangin, isang single antenna at isang triple antenna. So kapag tinapatan ko po yan, siya po ay magpo-cross. Yan mga kababayan, ito pa rin. Una po yan, ang load po yan ay nasa kaliwa. So kaliwat kanan po ako dyan kung gumamit. Ito pa rin, kailangan pag itinaas mo po yan, sabay, pantay. At yung estimate po ng lapad, kailangan po yan dito sa tagiliran. O isang pie at konti. So ganyan pa rin. Pag itinaas po natin yan, ayan, doon agad po siya tumuturo. Sabay po silang gumagalaw. Yan po yung pagkakaiba. Yan, bihila po yan. Hinihila po ng oro ng gold. Ayan. Ayan, ito pa rin. Ito pa rin. At ito po ay aking tatapatan. At kapag tinapatan ko po itong mga cottage, ayan, ito po ay magpo-cross. Pag nag-cross po yan, yan, ito na mga cottage, naka-cross na po siya. So ibig sabihin yan, kapag dalawang pirasong single antenna ang iyong pinusuan, kapag tinapatan mo, magpo-cross po yan. Ibig sabihin niya mga cottage, nasa tamang tinatapatan mo po yung aura ng gold. So nandiyan ka po niyan. So mga kababayan, muli ko pa rin pong ibinabahagi na kapag doon po tayo naghukay sa aura ng gold, dyan po ay merong malaking pile na bato. So taon po kung minsan yung ating bibilangin diyan, at dyan po talaga pinalabas yung aura ng gold. So hindi po ibig sabihin na kapag dyan na lumalabas yung aura ng gold ay naandyan agad yung item. So swerte na po natin kung naandyan na yan. So pag wala po yan, talagang automatic na lagi po yung nagli-letter L sa ilalim. So sa giveaway naman po, ang kasama sa plano, kapag 7 meters, yan po ay kasama sa plano na 7 meters yung lalim. Kapag sinilip mo yung sa loob, ang nasagad mo na yung 7 meters, nasa ibabaw pa ng lupa, sinilip mo yan doon, so hindi mo pa rin po yung makikita. Naka-letter L po yan ng 1 metro. So pag tinignan mo po yan, wala. So ganun po yung kasama sa plano na ginawa po ng mga Japanese Army. So mga kababayan, mga katiis, muli po maraming salamat sa patuloy na nanonood po ng aking upload na video. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan. At ito po yung long range locator, triple antenna. At ito naman po yung single antenna na pinusuan po ng ating katiis mula po sa Marawi City. Maraming salamat mga katiis. Hanggang sa muli po. God bless you all mga katiis.